Gusto mo bang maging OFW? Then this video is for you. Kung hindi mo pa ako kilala, ako nga pala si Farah, isa akong OFW dito sa Singapore for 18 years. And trust me, hindi naging madali ang lahat. Lalo na po kung meron kayong maiiwan na pamilya sa Pilipinas. Sa vlog na ito, ibabahagi ko po sa inyo yung mga bagay na sana alam ko noon bago ako nagdesisyon maging OFW. So kung seryoso kang maging OFW, panoorin mo ang vlog na ito hanggang sa dulo. I want to give you a quick background paano ako nag-umpisa bilang OFW noong 2008, okay? Pumunta ako dito sa Singapore, wala akong kakilala. I took a big risk. I came here without work. I left my 4 kids. That time, yung youngest ko was almost 2 years old. So like 2, so i-adjust na natin, 2, 4, 6, 8. Ganun yung edad ng mga anak ko when I left the Philippines. Sobrang kaba ako, sobrang takot, pero mas nangibabaw pa rin sa akin yung gusto kong makatulong sa pamilya ko at mabigyan ng magandang buhay yung mga anak ko. I was so blessed. I got my first job after 3 months ng paghahanap. Walang madali, lahat bago, mahirap mag-isa, walang kaibigan or kamag-anak na tumulong sa akin that time. But dahil sa tiyaga, sa diskarte, sa never give up attitude at sa maraming dasal, unti-unti rin akong naka-adjust sa bagong buhay ko bilang OFW. Ngayon, 18 years na po akong OFW at ang gusto ko na ngayon ay makatulong ako sa kapwa kong Filipino na gustong mag-abroad, yung gustong magtrabaho sa ibang bansa para hindi nyo po matularan yung mga pagkakamaling nagawa ko noon. I'm happy that I found my purpose in life, ang makatulong sa mga aspiring to be OFW at sa kapwa ko OFW. Now, isi-share ko sa inyo ang 5 things you must know before becoming an OFW. Importante po itong 5 things na malaman nyo kasi ako before hindi ko to alam eh. So now, I wanted to share this with you para bago kayo mag-decide, at least aware kayo ano itong mga 5 things na to na pag-uusapan natin ngayon. Una, hindi ito madali. Hindi po talaga madali ang maging OFW. Maybe may mga friends kayo or kakilala or kapamilya nakikita sa social media, nagsishare, nagpupunta dun sa magagandang lugar. Nakikita nyo ang ganda nung pinuntahan, ang sarap nung kinain. Actually po, ang totoo po niyan is, sinishare lang po nila sa inyo yung mga happy moments, yung mga positive side. Pero most of the time sa buhay ng pagiging OFW is just a small part of their life. Hindi po madali. So, dapat pong maintindihan nyo na hindi madali. Marami pong nagsasabi dyan, buti ka pa, nasa abroad. Dollars yung kinikita mo. Pero, yung lungkot po, yung sobrang lungkot, hindi po yun madali. Yung pagka-miss sa pamilya na wala ka pong magawa dahil you have to work. Minsan, may mga OFW po tayong dumadaan sa depression. Kahit ako, pinagdaanan ko yan. Madidepress kang mag-isa. Atakihin ka ng homesick. Pero wala kang magawa because hindi ka pwedeng umuwi. Tiri-ay ako kasi syempre binabalikan ko yung mga naging experience ko dati na hindi madali. So, wala kang support system sa umpisa. Mag-isa ka. Kaya kung papasukin mo ang pagiging OFW, siguraduhin mong handa ang loob mo, hindi lang po ang resume mo. Dapat handa kang mag-isa. At handa kang tanggapin kung hindi ka maalala ng pamilya mo, tawagan or i-message kung kamusta ka, okay ka lang ba dyan, dapat ready ka sa mga ganyang bagay. Second, hindi automatic ang pagyaman. Totoo, dollars yung kinikita mo, mas malaki yung kinikita mo sa abroad kesa sa Pilipinas. Pero gumagastos ka rin kasi in dollars. Lalo na kung nasa first world country ka gaya ng Singapore. Mahal po ang cost of living dito. Doon naman sa outside the Singapore, yung ibang mga bansa, dollars din po ang ginagastos ng mga OFW doon. So, pag hindi mo binantayan yung expenses mo, hindi mo binantayan yung pera mo, para ka rin nasa Pilipinas lang, padala ng padala, walang natitira. Kaya dapat, disiplina agad, wag puro pasikat, matutong mag-ipon, matutong mag-budget. Third, maraming scam at illegal recruiter. Ito yung masakit eh. Marami tayong kababayan na inutang mo pa yung pera tapos na-scam ka pa. Yung iba dyan,
Hanggang airport lang, hindi na nakakalabas ng Pilipinas, scam pala, imimit sa airport pero wala pala. Yung iba talagang nakalipad abroad. Pagdating dun sa bansang pagtatrabahuan nila, wala palang trabaho. Another scam. Laging tandaan po, kung mag-i-agency po kayo, make sure, i-check nyo sa POEA. I-check nyo, puntahan nyo yung POEA. Ano ba naman yung isang araw, magpunta kayo ng POEA to check kung legit ba yung agency. Pangalawa, wag kayo basta-basta magbibigay ng pera. Siguraduhin yung may kontrata na kayo or siguraduhin yung legit yung agency bago kayo magbigay ng pera. At kung makakahanap kayo na salary deduction lang, meaning, may bayad yung agency, pero saka ka na sisingilin pag nagsusweldo ka na, idideduct na sa salary. Mas okay din yung kung makahanap kayo ng ganon. Magsaliksik po tayo, magtanong at huwag padalos-dalos dahil marami po talagang scam at illegal recruiters. Fourth, ibang-iba ang work culture. Sa ibang bansa po, ibang-iba po sila sa Philippines. Dito po sa Singapore, laging on time, walang palusot. Kung late ka, unprofessional ka. Kung may mali ka, sasabihan ka nila diretso, they are straightforward. Kaya kung sensitive ka, mahihirapan ka. So, bago ka maging OFW, practice a good habit. Tulad ng oras on time, professionalism, pagiging adaptable, at saka flexible. Kasi hindi mo alam kung ano yung magiging work culture sa bansa mong pupuntahan. Eto na guys, last 5. Dapat may exit plan ka. Importante po yun kasi pagdating mo abroad, what if kung after 1 month, after 2 months, hindi mo pala kaya, as in you gave up. Hindi basta-bastang nag-give up ng walang plano. Ano yung magiging exit plan mo sa buhay OFW? So, as early as possible, mag-ipon agad, mag-invest, mag-aral. Mag-aral ka ng bagong skills na magagamit mo for the future or mag-isip ka ng negosyo na pwede mong masimulan. Para when your OFW life went wrong, may uuwian ka sa Pilipinas na maayos. So guys, tandaan nyo, dapat may exit plan. Kung may natutunan ka sa vlog na ito, please like, comment, and share para po mas marami pa po tayong matulungang iba. At kung may tanong ka naman about sa pag-abroad, please comment down below. Susubukan ko pong sagutin yan lahat. At baka po next time, piliin ko na po yan ang next topic ng vlog natin. Next po natin na vlog, next weekend, pag-uusapan po natin paano maging OFW. Step-by-step guide para sa lahat na nais magtrabaho abroad. Okay guys? Again, my name is Farah, isang OFW para sa aking kapwa Filipino. Ingat po kayo palagi and I'll see you again next week.